Ano naman yung mga struggles na pinagdadaanan mo in running the Be Limitless Academy? Actually, both Be Limitless Academy and digital marketing, which is in Clarity Integrated Solutions. Nung unang struggle namin is the system and culture. Siyempre, nung una sanay ako sa business na meron na eh. Which is sa insurance industry kasi para ka lang distributor, tapos naka-raise up ka ng maraming distributors, parang ganun. So parang hindi mo siya talaga hawak. Natuto ako ng company, leading a company within the company, kasi nga through that Pero nung akin na talaga, ako na talaga yung from scratch to really scaling up, naging challenge ko yung pag-workout ng system. Kasi I always believe system is the king, culture is the queen. Yes. So magaling ako sa culture building. Kasi talagang over the years, kahit sa church setting pa lang, kaya kong magparami ng tao eh. From 10 people, kaya kong mag-500 yan or ilang libo yan. Kaya ko yun. That's the grace of God na skills na binigay niya sa akin. Pero in terms of system, kaya nung agent pa lang ako sa insurance, may secretary na ako kasi organizing it, everything, nandun na kailangan ko na mas lalong tulong. Kaya ngayon, nung nagbuo ko ng core nag-focus na ako kasi nakailang palit ako ng batch ng mga tao eh. Nung nakuha ko na yung right people, kasi right people, kasi yun yung tinuturo ko sa mga CEOs, right people, organizing them, etc. Kailangan meron din ako. Mostly nung na-strip away nga lahat sa akin ng 2023. And now I'm proud that my people are self-managed. Yeah, may mga challenges pa rin kami. But grabe yung mga Gen Z ko hanggang sa naging, na sila, from intern to COO, from mga intern, naging team heads na. Tapos, yun nga, yung sa insurance madali lang kasi yung mga experience na, you recruit them eh. Pero lahat naman ng principle ng CEOs, you hire fast, you fire fast. I also do the same. Kasi kung introvert ako nagsimula, ngayon, introvert pa rin naman ako, pero kailangan mo maging extrovert katulad dito. Kasi nasa business ka eh. Hindi pwedeng nasa business ka, introvert ka pa. Yes. So, naging prangka talaga. Really straightforward. Even sa family ko, nagkaroon din ng challenge. Yun nga, lahat noong 2023, lahat ng aspect ng life ko, pati family, nag-away-away and everything. Doon ko na, through all of those, na-overcome ko na lahat. Mas naging effective ako coaching people. Kasi you're highlighting kung gaano ka-faithful si Lord, kung paano ka tinawid sa lahat eh. So yun, unti-unti niyang inayos lahat yun. And also, napakahirap nun na parang nagte-training ka ng mga CEOs, ng mga leaders, and then ikaw mismo nakaka-encounter ng mga struggles. Minsan kasi talaga, paano gagawin ko dito? Kino-coaching ko, ganito dapat gawin nila. Pero ako, na-experience ko. Pero ang maganda doon, na-overcome mo yung mga challenges na yun. And right now, maganda yung pag-lead mo talaga sa organization. Yes, you stay faithful and you take action mightily talaga. Ano yung nararamdaman mo kapag yung mga students na kino-coaching mo is nare-reach nila yung mga goals nila sa business and yung goal nila in life? Sobrang proud ako sa kanila kasi it all starts with character and heart eh. Pag maayos yung character and heart mo, God will give you that abundance and greatness for you to sustain that success. Kasi pag nasusustain mo na yung success mo yun, kasi maayos na yung puso at character mo. Or there are times kailangan mo ulit pagdaanan yung mga situations na yun kasi nga may grander plan pa. Diba? Like nung nawala ako sa insurance industry ng 2023, nagbibiglang nag-offer sa akin na, sige, ayusin natin yung issue mo. Then, ako na bahala na everything. Then, may 8-digit package kagad na offer. Na, alam mo yun, parang, this will bounce back everything na, alam mo yung, minsan dumating ka sa point na pag tao ka lang, kinuwestiyon mo yung Lord na, Lord, bakit ko kailangan pagdaanan ulit to? Yung faithful naman ako sa'yo. O sabihin natin may mga failures din ako, pero hindi naman, minsan kino-compare mo ba iba eh. There's always the blame, the drama, the excuses. Drama, pa-victim. Yes, pa-victim. Pero once na align ka ulit sa faith mo and intimacy mo with God, you just go and fully depend on Him. Parang pag anak mo, di ba? Yung baby nyo, nakita ko may baby kayo, di ba? Nakahawak lang siya sa'yo. Kahit saan mo siya dali, nakahawak lang siya sa'yo. Kasi nagde-depend siya sa'yo eh. Nagtatrust siya sa'yo eh. Same thing with God. Mag-depend lang tayo, then
everything will just follow. And also, sa business, as an entrepreneur, na-realize ko, nung nag-start tayo ng business, ang gusto lang naman natin is kumita. Yes. Pero along the way, dun napapasok na habang lumalaki yung negosyo natin, what is our purpose? And yun, kaya kailangan talaga natin ng mission, ng vision, saan ba papunta itong ginagawa natin, para mas ma-enjoy natin. Kasi kung goals and dreams lang naman, meron na tayo. How we can contribute to the world and to the community and to the people around us.